Nakita niyang si Charan ay may B-rank na katalinuhan at C-rank na potensyal, pero kulang siya sa lakas, bilis, at tibay. Astig ang skill na ito pero hindi ito ang inaasahan niyang resulta, kaya't medyo nadismaya siya. Hindi naging komportable si Charan at namula nang hindi inaalis ni Suyan ang mata sa kanya, pero hindi siya tinitingnan ni Suyan, kundi ang stats menu nito. Tiningnan ni Suyan ang kanyang sariling stats menu at napansin niyang wala siyang ibang lakas maliban sa katalinuhan at potensyal. Hindi na nakayanan ni Charan, kaya sinampal niya si Suyan at umalis ng classroom. Patuloy na nag-iisip si Suyan tungkol sa stats board imbes na mag-alala tungkol kay Charan. Mamaya sa hallway, isinama siya at ang kanyang kaibigang si Kusa papunta sa cafeteria ng first-year leader ng gang nila. Hindi maintindihan ni Suyan kung bakit ginagawa ito ni Hai Andang, kaya sinabi ni Hai Andang na narito siya para ibigay ang perang kinolekta niya ngayong buwan. Ayaw tanggapin ni Suyan ang perang galing sa sobrang may dugo, pero agad na kinuha ni Kusa ito at itinago sa kanyang vest. Hindi maintindihan ni Suyan kung bakit ganito ang ugali ni Hai Andang, kaya ginamit niya ang pikang skill sa kanya at nakita niyang may B-level na katalinuhan si Hai Andang at C-level ang lakas at bilis. Nang makita ang stats, napagtanto ni Suyan na hindi siya dapat makisama sa isang basagulero, dahil baka magdulot lang ito ng problema sa kanya. Kaya't naglakad siya palayo, pero hinaranggan siya ni Hai Andang at sinabi na kailangan niyang dumalo sa inaugurasyon bilang bagong leader ng West Kangbok. Doon ay biglang lumabas ang quest window at nadagdagan ng isang task sa main quest na kailangan niyang dumalo sa seremonya. Wala nang ibang option si Suyan kundi gawin ito, kaya pumunta siya sa inaugurasyon na may luha sa mata. Sa seremonya, sinabi ni Hai Andang kay Suyan ang plano niyang pag-isahin ang Kangbok. Una, sinabi ni Hai Andang na ang Kangbok ay isang war zone ngayon dahil iniwan ni Johansson, na siyang nagkaisa ng Kangbok, ang lahat at walang leader kaya nagkaroon ng gulo. Ang gang niya, na may mga model students na hindi katulad ng sa East Kangbok, ay nagsimulang magnegosyo. Pero iginiit ni Hai Andang na may kaina-hinalang nangyayari din sa kanila. Bago pa siya makapagbigay ng mas marami pang detalye, tinanong siya ni Suyan kung bakit hindi na lang nila hayaan ang ibang paaralan na kunin ang kanilang paaralan at magkaisa na lang. Ipinaliwanag ni Hai Andang na hindi ito posible, dahil nakatuon na ang mga mata ng ibang paaralan kay Suyan. Ayon sa mga bali-balita, tinatawag si Suyan na tank top Suyan, ang lalaking nagsusuot ng tank top na crisscross habang tinatalo ang kanyang mga kalaban. Inamin ni Hai Andang na siya ang nagkalat ng rumor na iyon. Napagtanto ni Suyan na ang mga taong ito ay mga baliw, kaya't nilinaw niyang wala siyang pakialam dito at aalis na siya dahil gusto niyang mamuhay ng tahimik. Nang makauwi siya sa bahay, nanunood siya ng TV nang masaya nang dumating ang kanyang nakababatang kapatid na si Dion at tinanong siya kung bakit siya ang sentro ng atensyon sa paaralan at bakit ang mga seniors ay galit tuwing nakikita siya. Sinabi ni Suyan sa kanya na huwag mag-alala at nagpas siyang magpahinga. Iniisip na maaari na siyang mamuhay ng normal na buhay muli. Sa kabilang banda, nalaman ng top dog ng Kangbok, si Hai Jiha, mula sa kanyang alalay na natalo si Hajin, kaya't nagalit siya dahil hindi niya pinapansin ang balitang ito. Sa kabilang panig naman, ang pinaka-ideal na estudyante na top dog ng South Kangbok ay nalaman din na natalo si Hajin, si top Suyan, kaya't sabik siyang makita siya sa Kangbok Conference. Samantala, iniisip ni Hai Andang kung paano niya makukumbansi si Suyan na dumalo sa conference, pero hindi na niya kailangang mag-isip pa dahil tinawagan siya ni Suyan at sinabi na pupunta siya sa conference dahil siya ay na-assign na sa pangatlo at huling task para sa main quest. Siyempre, hindi kayang baliwalain ni Suyan ang 11 cards na gantimpala, kaya't kailangan niyang gawin ito. Sinabi ni Suyan kay Hai Andang na darating siya. Agad na pinutol ni Hai Andang ang tawag upang maghanda at mukhang may balak siyang gawin. Pumunta si Suyan sa paaralan at ginamit ang kanyang pikang skill sa ibang tao para lang magkaaliw. Napansin niyang nagsisimula silang manghina at natanto niya na maaari pala niyang gawing nakakahiya ang mga tao gamit ang skill na ito. Kaya't nagdesisyon siyang hindi na mag-pick sa lahat ng tao ng basta-basta. Ngunit bago siya umalis, nag-pick pa siya ng isang huling beses kay Kuza at nakita niyang may S-rank na potensyal ito. Dumating ang araw ng Kangbok Conference, kaya't nagpas siyang dumaan na siya ng tahimik, ngunit baka hindi natahimik ang mga bagay, dahil dumating ang mga alalay niya mula sa unang taon, pinangunahan ni Hai Andang, at yumuko sila sa kanya.
Ipinaliwanag ni Hyandang kay Suyan na inihanda niya ang mga tao sakaling magka-problema sa conference at sinabi niyang mayroon silang mga pinakamagagaling na fighter mula sa unang taon at nagboluntaryo pa sila na maging dito ng walang dahilan. Ayaw ni Suyan ng ganitong sitwasyon kaya't sinabi niyang umalis na ang lahat maliban kay Hyandang. Inisip ni Hyandang na may lakas si Suyan na tapusin ang lahat sa conference kaya't pinauwi na niya ang kanyang mga alalay. Samantalang, ang top dog ng East, si Hyjiha, ay patuloy na nagpapakita ng lakas sa pamamagitan ng pananalasa sa ibang tao upang ipakita anong klaseng halimaw siya. Si Suyan, Kuza, at Hyandang ay dumating sa construction site na nakatakdang gawing lugar ng conference. Pumasok si Suyan na may pag-iisip na baka magkalaban sila, pero sa halip ay mainit siyang tinanggap ng top dog ng South Kangbok, si Sok Kang. Umupo si Suyan, iniisip na mabait si Kang, ngunit binalaan siya ni Hyandang na huwag magpaloko sa ngiti ni Kang at bamulong na siya ang pinakadelikadong leader sa lahat. Tiningnan ni Suyan ang kanyang quest menu at nakita niyang hindi pa tapos ang kanyang quest, kaya't naisip niyang kailangan pa rin magpakita ang mga tao mula sa ibang mga paaralan. At sa oras na iyon, dumating si Jiha at ang kanyang mga alalay na may nakakatakot na attitude at tinatablan si Suyan at ang grupo niya. Nagbukas ulit ang quest window at ipinakita kay Suyan na tapos na ang kanyang quest, kaya't nag-isip siyang magtago at umalis sa lugar. Ngunit pinigilan siya ni Jiha at hinawakan ang kanyang leeg upang sadyang pag-initin siya. Sinabi ni Jiha kay Suyan na talunin siya tulad ng pagkatalo niya kay Hajan, pero napagtanto ni Suyan na kung magpapakita siya ng kahit anong kagustuhan makipaglaban, lalabas ang quest window at bibigyan siya ng bagong task para talunin si Jiha. Kaya't nanatili siyang kalmado at hindi kumilos upang maiwasan ang paglitaw ng bagong task. Habang siya'y tinitingnan na parang tanga, namangha naman si Kang at ang kanyang team, iniisip na hindi natatakot si Suyan kay Jiha. Inisip nila na totoo ang mga rumor tungkol kay Suyan at siya nga ay talagang walang awa. Kaya't nagdesisyon si Kang na pilitin sina Jiha at Suyan na maglaban upang matalo niyang pareho sila kapag kapwa sila napagod. Tinangka ng assistant ni Jiha na pigilan siya na magsimula ng labanan at sinabi niyang magtatamasa si Kang ng benepisyo kung nakikialam siya sa walang kwentang laban na iyon. Pinayuhan siya nitong kalmeyan ang sarili at pinaalala na si Kang ang pinakadelikadong tao sa kwartong ito. Tumigil si Jiha at tinapos ni Kang ang meeting. Pinakamaligaya si Suyan nang sa wakas ay makauwi siya, pero bago siya umalis, nagdesisyon siyang i-pick ang stats ni Kang at Jiha. Ngunit hindi pinayagan ng system dahil mababa ang pikang level niya. Kaya't umuwi siya. Kinabukasan, habang papunta siya sa paaralan, na-block ulit ang daraanan ni Suyan ng mga alalay mula sa first year at sinabi nilang narinig nila ang lahat tungkol sa nangyari sa Kangbok Conference kahapon. Sinabi nilang narinig nila na tinalo niya ang top dog ng East na si Hyjiha gamit ang kanyang Dragon Tiger Fist at tapos na ang laban bago pa makialam si Kang. Ipinahayag nilang kumalat na ang balita sa buong paaralan. Kaya't napaisip si Suyan kung sino ang nagkalat ng mga rumor. Nangyari sa kanya na si Hyandang siguro ang may pukanan nito kaya't pinagsumpungan siya sa daan habang binabati siya ng crowd. Ilang oras pagkatapos, biglang nagkalagnat si Suyan sa paaralan, kaya't pumunta siya sa nurse's office para magpahinga at inisip niyang baka dahil ito sa mga nangyari sa kanya kamakailan. Gusto niyang gamitin ang oras na ito, kaya't nagdesisyon siyang kunin na ang lahat ng cards na nakuha niya mula sa huling quest. Sinimulan niyang kunin ang mga card at binuksan ang tanging gold card para makita na may kakayahang tinatawag na card master, na nagpapahintulot sa gumagamit na paghaluin o pagsamahin ng mga card upang makakuha ng mga card na mas mataas o mas mababang rank. Nagdesisyon si Suyan na gamitin ang kakayahang ito para pagsamahin ang ilan sa kanyang mga bronze cards. Kinuha niya ang 10 bronze cards at nakita na ang tanging kapaki-pakinabang na card ay ang Leap of Strength, na nagpapalakas sa lakas ng gumagamit kapalit ng pagbaba ng katalinuhan. Kaya't iniwan niya lang ito at pinagsama ang natitirang cards. Matapos pagsamahin ang 2 bronze cards, nakatanggap si Suyan ng bagong silver card at nakita niyang nagbibigay ito ng kakayahang matutunan ang isang bagong boxing move na tinatawag na straight punch. Nakaramdam si Suyan ng kilig dahil sa mga cards na ito at naisip kung ito ba ang pakiramdam ng pagsusugal. Tulad ng isang sugarol, kumuha siya ng risk at pinagsama ang 4 na bronze cards ng sabay-sabay at nakakuha siya ng 2 silver cards na nagbibigay ng kakayahan na magagamit sa soccer.
Kaya tulad ng isang sugarol, pinagsama niya ang dalawang silver cards, umaasang makakakuha ng magandang gold card. Pumayag ang kanyang sugal at nakakuha siya ng isang mahusay na attack card na tinatawag na Master Please, na nagpapahintulot sa isang mabuting bagay mangyari sa gumagamit tuwing siya ay tatamaan. Maraming salamat sa pagsubaybay, hanggang sa muli mga kazens. Malaking shoutout din kina Robertson Abella Jr., Alicanolanoden 3737, Nathaniel Castro 926. Hanggang sa susunod na kabanata, huwag kalimutan mag-subscribe and i-share ang aming channel at video. Ang susunod na chapter ay simula chapter 14 hanggang 20.